Okay, so aside from doon sa Shakai Hoken or sa Kokumin Hoken na sinasabi natin, okay, meron din dito naman sa Japan na iba't ibang klase ng Hoken. So, may mga tinatawag tayong semi-Hoken. Yung semi-Hoken na yan, mga optionals yan, okay? Ito yung mga private Hoken, kumbaga. So, pwede nyo kunin, pwedeng hindi. Depende yun sa inyo, sa kagustuhan nyo, sa wish nyo. And depende rin, iba-iba rin. No? Meron na insurance. Hoken is insurance, okay? So, meron tayong Hoken para sa gun or cancer insurance. Meron tayong lifetime insurance. Okay, so yung kinuha ko at gagamitin ko, I think dito at sana magamit ko is yung meron akong kampo. Ang kampo kasi, ito yung Hoken o ito yung insurance. Yung kampo ang tawag doon. Ina-apply ko ito sa post office. Ayan. So, medyo, kasi ako din, medyo natatakot ako mag-apply dun sa mga ibang private Hoken kasi pwedeng, I don't know, siguro, kung guys, sugi, but, paano pagka yun ay na-bankrupt or so sayang yung binayad mo kasi naka-experience na rin ako dyan. So, nung nalaman ko na meron palang Hoken o kampo ang post office dito sa Japan, kasi ang post office dito sa Japan, sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, dati siyang government lang, pero ngayon naging semi na siya, semi-private and semi-government. So, and since naman ang City Hall naman, I'm sorry, not City Hall, post office naman is hindi naman ganun kabilis o hindi ganun ka-weak para ma-bankrupt or magsarado agad, ne? Kasi napaka-importante rin at kahit saan meron ng mga post office, no? So, ayun, doon ako kumuha ng Hoken o ng insurance o ng kampo na tinatawag. So, ito yon yung application na yon. Ano yan? Kapag na-confine ka or tawag nito na nangyuin ka, depende yan sa options na kukunin mo, mga plan din ang mga insurances natin dito sa Japan. So, since dalawa yung kinuha ko at kinuha ko yung one day pagka na-confine ako, so may makukuha ka from them, dun sa insurance sa kampo ng Ichimangosen or 15,000 yen a day. So, for example, mako-confine ako ng 10 days. So, bilangin mo yung 10 days, i-times mo yung 15,000 yen or Ichimangosen times mo sa 10 days. So, kung Ichimangosen siya, and let's say, this is an example, kung 10 days siya, so nasa Jugomang, ang makukuha at maibabalik sa'yo ng insurance o yung kampo na tinatawag natin. And the first time kong gagamitin ng kampo. And, ayan, yun yung advantage, no? Nung, actually, yung kampo, hindi mahal, Yung kinukuha ko kasi, may mga plan yun, mahirap explain, no? Kasi, yung sa akin na lang muna, yung kinuha ko kasi isa good for 10 years, yung 10 years yun, sinasabi nga yung plan. So, pwede kong, kasi yung Hoken, yung kampo kasi pwede 10 years, 15 years, 20 years, pwede mo siyang i-refund or pwede mo siyang kunin or kung gusto mo siyang ituloy. Pero, sa umpisa pa lang dapat may decision ka na kung anong kukunin mong plan. Hindi pwedeng pabago-bago. Kung gusto mo siya baguhin after 10 years, yun, pwede ako mag-reapply. Kung i-apply ko ulit na another 10 years or 15 years or lifetime, nasa sa inyo po yan. And sa pagkakaalam ko, binabayad ko lang sa Hoken, sa kampo. Sa isang kampo ko is 4,000 may get. So, less than 5,000 yen sa post office yun. Ayun. So, monthly yun, binabayaran ko. So, ganun din yung isa kong kampo kasi nga dalawa kinuha ko. Actually, tatlo yun. Isa kay Miyuki, dun sa aking daughter. Kinuha ko siya ng educational plan. Meron yun doon sa post office. Kaya yung mga kababayan natin dyan, yung mga gusto or interesado na kuna ng educational plan yung mga anak nila, meron dito sa post office. And then, siguro meron sa mga iba rin company, pero kasi sa akin, mas pinipili ko for me lang. So kung ito yung sariling pananaw ko lang, mas pinipili ko kasi yung alam kong strong at hindi basta-basta. Kasi syempre nasa Japan ng post office, So, kumbaga parte yan dito sa Japan. So, ngayon, strong kasi sa paniniwala ko ang post office. Even though, syempre, hindi naman tayo 100%, pero mas
kumbaga kung papipiliin mo ako, hindi naman sila, no, and yung sa post office, yung campus, siguro mas pipiliin ko yung sa post office. And since mas madaling kausap kasi kung malapit sa bahay mo yung post office, katulad din nung kinulan ko ng kampo, napakalapit sa bahay ko, napakalapit sa eskwelahan ko. So, kapag may tanong ako, directly, pumupunta ako doon. Na katulad nga nito, no, nag-report ako sa kanila na may confine ako, pasok ba to sa hoken ko, then ayun, kaya nila ako binigyan ng ganito. So, eto, ayan, kapag na-fill-upan to ng doktor, binigyan nila ako, wala ng bayad to. But anyway, nasa malapit lang yun, pwede ko sa kanilang i-abot. Binigyan nila ako ng ganito. Ayan, kailangan kong fill-upan ng doktor mo, no? Then kapag na-fill-upan na yan, ito, ayan, ito na yung ipapadala natin sa dun sa insurance company na in-applyan nyo or ako dun sa kampo. And since dalawa ito, at dalawa rin yung gagamitin ko. So, dalawa sila, ichimanggoseng o 15,000 yun bawat sa isang hoken ko. So, ang laki ng tulong, ang laki ng advantage. Kaya, hindi na rin ako nang hinayang kumuha ng private room or ng Storibea para may bayad din ito, less than 7,000 per day. Kapag kasi dun kayo sa ward, walang bayad dito. Siguro ganun din sa Pilipinas, no? Pero dito sa Japan, ganun din. Ang private room kasi medyo, syempre, kasi sarili mo lahat, no? Medyo may, alam niyo na, medyo cozy. Pero, importante kasi sa akin dahil nga sa uri ng trabaho ko and para hindi ako nakaka-istorbo rin, nakakamewa ko ang tawag doon. And, since may hoken naman ako, so why not? And ayun, so dalawa yung hoken na gagamitin ko this time. And binibigay kasi ito pagkalalabas ka na. At ito is may tinatawag din mabayaran ni Dr. I think nasabi sa akin ng sa reception or sa yung aking agent dun sa yun ang kagandahan dito kapag ginawakan ka ng Japanese, yung dun sa post office, ina-assist talaga ako. Actually, siya nag-fill up sa akin, nagbigay sa akin lahat nito. Dali mo to sa hospital, binigyan lang ako instructions, ganyan, okay, bla 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 bla. Kaya napakaganda ng assistance nila. Okay, hindi ko kailangan tumawag. Sila nagpapadala sa akin. Minsan, tumatawag sila sa akin, kamusta yung hospital, matutuloy ba, ganun. So, napakaganda po at napakaswerte ko dun sa mga agent na humahawak sa akin dahil sila po mismo yung nangungumusta at nagko-confirm ng mga nangyayari kung ano yung, of course, yung involved o yung with the connection dun sa mga insurances ko. Ayun, so, may bayad din ito pag ginawa ng doctor, no? Pero okay lang naman kasi kapag na-approvean kayo dun sa insurance na yon, so napakalit lang yan nung ibabayad nyo, kumbaga. Ayun, so guys, ang gusto kong ipunto dito, hindi po mahal ang hoken. Siguro less than 5,000 a month, no, kahit isang hoken lang ang gagamitin nyo. Siguro malaking tulong kasi hindi natin alam kung kailan tayo ma-hospital, kung kailan kailangan natin, ganun. And aside doon sa aking kukunin, so magagamit ko yung dalawang hoken ko. So, hindi masyadong mabigat, hindi ako masyadong may stress sa mga bayarin. So, malaking tulong po yun. So, kasi yung iba iniisip nila, may pera ka kasi kaya kaya magbayad ng hoken. No, it's not true. So, medyo sacrifice lang. So, alam kong hindi maliit ang perang 4,000 may get. Pero, kung ito naman yung makakatulong sa iyo in the future, and just in case, no, ako maliit pa yung mga anak ko. So, wala silang alam sa ganito. So, kapag na problema ako, so ako lang nun, hindi sila involved doon. Syempre, hindi pa nila alam to. Pero kapag, just in case naman naging matured na sila or adult na talaga, ganun din kahit nasabi mo magkaroon ng trabaho yung anak mo, no? Or may asawa ka na pwedeng tumulong sa'yo financially, pero iba pa din yung wala ka nang iniisip, kasi nga hindi mo alam, no? So, kung anong mangyayari. So, masarap magpahinga sa hospital, no? Kasi na-appreciate ko yung hoken. Na-appreciate ko talaga, promise. Kasi siguro yung pag na-hospital ka,
aminin natin o hindi, minsan isa sa nagpapa-stress at nagpapasakit sa ulo natin is yung ako, ang dami kong babayaran ako. Well, magkano operation ko, magkano yung babayaran ko araw-araw, tapos may mga gamot pa. So, nakakadagdag din sa stress natin. So, which is, pwede nating paghandaan. May mga hokin din na mas mura, I think, kaysa dito. So, yun nga lang, depende yun sa plan, no? Kaya lang sa akin, kaya medyo ganito nang may kamahalan lang ng konti, pero mura pa rin yan, ano? Kasi nga, yung plan na kinuha ko is yung kapag na confined ka or na new in ka, babayaran ka or may makukuha ka na 15,000 Richa Manggoseng a day. Ayun. So, napakalaki nun, no? Malaking tulong yun. So, guys, kung kayo interesado, pumunta po kayo sa post office. Napakabait po nila. Sabihin nyo sa kanila yung may mga hoken po ba kayo, o then lalabas yun sa bibig nila yung mga iba't ibang hoken, tapos sasabihin nila yung kampo. Yung sa akin is kampo. Okay? So kung meron naman kayong kakilala or may sasamang marunong mag-Japanese, mas okay siguro para mas naiintindihan nyo, kasi dito sa Japan, importante na marunong kang umintindi bago ka kumuha ng ganito nga. Actually, yun yung medyo hassle sa post office, because sa post office kasi dapat marunong ka mag-Japanese. Isa yon sa requirements nila. Kahit basic lang, kahit hindi ka masyadong magaling, pero yung normal na conversation dapat kaya mo at alam mo. Then, isa yun sa requirements para makapasok ka sa mga insurances na doon sa post office, yun sa kampo din, ganun. And, just in case, katulad ko, hindi ako naman magaling magbasa ng kanji, no? Mama ko nyo, may siguro, nagbabasa ko pa minsan, pero konti, siguro 1% lang din. Ang kagandahan nun, kasi, inallow, dahil nga, dun sa conversation, okay naman ako, so, nagsabi ako sa kanila ng totoo na, hindi ko mababasa yung kanji dahil napakahirap naman, hindi ko alam kung ano sinasabi doon, no? So, nagsama ako ng friend kong Japanese. Ayun. So, in-explain niya sa akin. So, in-allowed nila. Kaya nakapasok ako sa ganitong insurance. So, ayun. Kung sakasakali na may kakilala kayo na Japanese o magaling mag-Japanese, pwede kayong magsama, magpa-assist kayo. Kasi malaking tulong talaga, no? So, wala akong ina-advertise dito na insurance company, but ito lang is para sa akin yung appreciation ko, tsaka yung kasi sa akin nung in-apply ko to, maiya, parang gano'n, parang malay mo, magamit ko, diba? Parang pag hindi ko nagamit, edi mas maganda, ibig sabihin healthy ako, hindi ako na hospital, pero malay mo, ma-hospital ako, so why not, ne? So, ito yun. And, yun nga, kinuha ko yung isa, yung 10 years yung plan. Kasabay nung educational plan ng anak ko. So, 2 years na lang. Marerefund ko na or pwede ko nang kunin yung aking, yung isang kampo ko, isang insurance na ibibigay nila yun sa akin. So, matatanggap mo yun kasama ng educational plan ng bata. Then, yung isa, ang ginawa ko, iniwan ko talaga. Ginawa ko siyang lifetime. So, kung kaya dalawa yung kinuha ko, yung isa marerefund ko ng mawi-withdraw ko yun. Ibig sabihin, hindi refund. Mawi-withdraw ko siya after 10 years and 8 years na kasi ako nagbabayad. So, 2 years na lang, ibababa nila yung hoken ko at mawi-withdraw ko yon, yung buong yon. And yung isa, iniwan ko yon. Hindi ko yun mawi-withdraw kasi lifetime na yon. And just in case ko anong mangyari, ayun, may matatanggap ako. So, guys, napakaraming uri ng insurances dito sa Japan. Subukan nyo mag-search, subukan nyo magtanong, huwag kayong mahiya. And napakarami. And ayun din, meron din tayong next time i-share ko sa inyo kung paano naman makakaipon katulad ng sa akin, yung case ko na hindi nga ako nangangamuhan. So, paano tayo magkakaroon ng retirement fee? Kasi kapag ikaw dito, pag shine ka o regular ka sa isang company, lalo na yung mga Japanese, kung papansin ninyo, meron silang tening na tinatawag. Tening is yung retirement nila. Malalaki na kukuha nila, diba? So, tayo din, pwede tayo magkaroon ng ganon, lalo na yung mga katulad ko na
hindi nangangamuhan or may sariling business or may sariling, ayan, may pinagtatakbong sarili. So, next time yun naman ang i-share ko, baka makatulong for the meantime, now, about the insurance lang. Huwag kayong matakot. Mura pa rin for me kasi yung benefits na matatanggap mo. No? So, can you imagine 4,000 pero, bilangin mo yung mababalik yun sa'yo. Hindi naman natin sinabi na huwag natin panalangin na ma-hospital tayo, pero just in case, hindi natin alam yung pagkakataon. So, at least meron tayong nakahanda sa murang halaga. Meron pang mas mga mura dyan. Magtanong lang po kayo. So, ayun, yung tungkol sa akin, din yun sa post office, I'm sorry. Pumunta kayo doon, mababait po sila. Sobrang bait nila. Ang requirements nga doon, ulitin ko na lang din, is dapat marunong ka ng Japanese. Naiintindihan mo sinasabi nila, explanation, kasi bawal dito na kapag hindi naiintindihan ng kliyente, alam ko naman kahit saan, sa batas yun, na kapag hindi naiintindihan ng kliyente, hindi mo siya pwedeng papirmahin. Kailangan niya explain mo in detail yun. Alam ko nararanasan niya kahit nga sa pag mag-rent kayo ng mansion, ng apartment, or may bibiling kayo, lahat yun in detail nilang ina-explain. So, ganun din ang mga insurances. At syempre, sa post office or dito sa kampo, kailangan isa sa requirements nila yung permanent. Dapat permanent ang visa natin dito. And nung nag-apply kasi ako, permanent ako noon, and I don't know kung pwede na lang tanggapin ng long term, diba? Kasi meron na tayong long term visa ngayon. So, ayun, pero pwede nyo i-try. Hindi ako sure doon sa long term because nung nag-apply ako noon, ang hinahanap nila is permanent. And kasi noon, diba, ang sa atin is 3 years, 5 years, yung mga ganun, 1 year, yung mga visa na nakalagay. But ngayon kasi meron ng mga long-term visa. So, i-try nyo pa rin yung long-term visa. Malay nyo, huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. Mas masarap at mas maganda yung nagtatanong. Mas masarap yung tinanong mo, nalaman mo. Tapos, kaya mo rin mag-share o kaya mong itulong doon sa mga taong takot din or walang confident na magtanong. So, ganun lang. So, ako yun lang din ang ginagawa ko. So, minsan, mas nahihiya akong makiusap nga no? Nahihiya akong makiusap sa tao na tulungan ako or i-assist ako. Kaya, siguro, pinupuntahan ko. Kahit mag-isa ako, kahit barok-barok pa niya ko noon yung Japanese ko noon, hindi ako natatakot. Kasi, kung maraming beses na naiyak ako, maraming beses na parang ayaw ko pansin yung feeling ko kasi minsan ganun no? Pero minsan sa isip lang natin yun guys, no? Yung kala natin na inaapi tayo, kala natin hindi ako pinapansin kasi gaijin ako, no. Dapat masanay tayo dun sa culture or sa mindsetting minsan ng Japanese. Pagdating sa ganun, sumitay, very cold sila minsan, no? Lalo na kung pagtrabaho, na seryoso yan sa trabaho, hindi katulad sa atin kasi sanay tayo sa Pilipinas, very warm, and yung hospitality ng tao talagang iba. Pero dito sa Japan kasi, kaya huwag kayong naranasan ko yan nung kahit nung bago-bago ko dito, feel ko inapi ako, napaka-sensitive ko, pero hindi, minsan nasa isip lang natin, subukan natin lumaban, subukan natin ilabanan yung feelings na yon to survive, at saka para marami kang matutunan. At ang Hapon naman kasi, ang Japanese naman kasi, kahit minsan ganyan sila, may pagka-cold, minsan mararamdaman baka discriminate tayo, ganun. So, not every time ganun, and hindi naman always palaging ganun. So, subukan mo pag natuto ka, at minsan kapag kinausap, in-approach mo sila, malalaman mo na hindi pala sila ganun, napakabait ng mga Japanese din. Yung servisyo nila, yung assistance nila, iba pa rin talaga. So, ayun, ano lang tayo, tuloy-tuloy lang. Huwag tayo patalo sa ating pakaramdam minsan. Kung di mo nakuha yung gusto mo, kung di mo nakuha yung balik ka next time. Or kumuha ka, tumingin ka ako kasi ganun na sa experience ko minsan. Pagka minsan dati nagtatanong ako, kahit barok-barok nga, kahit mag-isa lang ako, simasen, bla 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 bla. Tapos medyo medyo na-hurt ako ng konti kasi parang sumitay, parang cold siya, parang hindi siya approachable, parang ganun. So, ang gagawin ko, nung upo ako ulit, maghahanap ulit ako ng timing sa ibang tao naman. Simasen, tatanong ko ulit. So, hanggang sa, ayun, makuha ko at masatisfied ako.
bago ko umuwi. Hindi ako nag-give up dahil lang sa pakiramdam na gano'n, which is normal na maramdaman natin yan, pero now, kailangan umuwi ako. Kasi pagsisisihan ko, yun yung nasa isip ko, na kapag nagpatalo ako gano'n sa, kasi diba, tao tayo, and banyaga tayo dito, minsan may feeling na, yun na nga tayo, gano'n, yun na nga ako, kala mo naman, ganyan. So, may mga gano'n diba feeling, pero ako kasi, baka lalo kong pagsisihan pag umuwi ako na nandun na ako sa lugar, andun na yung mga taong pwede kong pagtanungan, nahanap lang ako ng konting timing, minsan mamimili pa ako, minsan doon sa, andun ako, mukhang mabait si Manang, mukhang mabait si ate, yung mga ganun, but yeah, because tao tayo, pero huwag kayong susuko, huwag kayong uuwi, at least, nasaktan kayo ng konti, yun ang sa akin may naiuwi naman ako. Yun yung satisfaction sa gusto kong malaman, or yung what's this, yung purpose ko nung pumunta doon is nakuha ko. So yun sa akin, na-hurt man ako ng konti, pero okay lang yun sa akin, nakuha ko naman yung gusto ko. So dapat ganon, lagi tayong minsan may ganon, minsan kasi ang kalaban na rin sarili na natin diba? Hindi na yung iba, hindi na ibang tao, hindi na ibang bagay, minsan sarili na natin yung kalaban natin. So dapat yung control, yung konting tiis, mahirap magtiis, mahirap maggaman, pero minsan kailangan yata para lalo tayong tumatag, lalo tayong matuto, yung ganon. So ayan, ang daldal na ng ating yung, but anyway, lumalayo na tayo. I think, anong oras ba? Oh my God, for siguro seconds, parating na yung mag-dextrose sa akin. So, ligpit ko muna tong gamit na to kasi kailangan ko muna pumunta ulit sa mag-prepare ulit, maghugas ako ulit. So, para ready na. Ayun, so, bago kayo lumabas, saka may bibigay to. And, ayun, magtanong po kayo. Ayan, so, sana meron kayong nakuha konting information at lakas ng loob. Okay, marami pa akong gustong sabihin, marami akong gustong i-share, pero for the meantime, medyo wala na tayong oras. Magsisave muna ako ng papaalam pa ako sa teachers ng At1. Kukumustahin ko muna kung anong lagay nila doon bago ako pumasok sa operation room para at least kampante ako. Ayun, so, sabi sa akin ng doctor, pagbulat ng mata ko mamaya, tapos na lahat. So, okay lang yan. Tinatanong, gusto niyo ba malaman kung nervous ako? Hindi. Wala lang, parang mamayang gabi okay na ako Yun yung iniisip ko. Okay? Hindi nga lang ako pwede magsalita or mahirapan ako nga tumayo or kumain. Pero okay lang. Sasaan din. Baka bukas malakas na ako. Diba ganun? Okay, so ito na yung ito ko nakididinig. Hi, gozaimasu. Shower できましたか？はい、わかりました。はい。もう準備は万端ですかね。そうですね。お水とかもお茶ももう飲めないけど大丈夫ですか？はい。はい。最後いつ飲まれました？昨日の夜中かな？朝まで飲まなかった。飲まなかったですね。そうだね。夜中の0時？3時かな？3時ぐらい。ご飯は昨日の夕食で最後でいいですか？そうですね。はい。お通じ出ました今朝？ちょっと待ってくださいね。いいよ。やっぱり。いつが最後？昨日？昨日。あ、オッケーオッケー。やっぱ食べない、飲まないじゃないですかね。もう飲めない、食べれない。お熱測りますね。はい。で、もうちょっとしたら点滴、注射しに来ますね。お願いします。よいしょ。出身はどこの？フィリピンです。フィリピン。はい。美人が多いフィリピン。ああ、すみません。日本人の可愛いですよね。いやいや。フィリピン人はね、みんなね、綺麗な顔してらっしゃる。ありがとうございます。じゃあご家族は、ご兄弟とかフィリピンにいらっしゃる？そうですね。苦しくないですね。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。お金は別に大丈夫。オッケーオッケーオッケー。ちょっと乾いてるね。
腕は全然してもらっていいですよ。お熱108度っていうのね。で、これ、いつ吐くんですかね。私お手伝いしますね。今から？今から入ってもいいし、ちょっと靴下きついのが嫌だっていうんだったら、もうちょっとしてからでもいいですよ。いいですか？後でにしようか。はい。Yan, mababait ang nurse dito. Yan. マグにしててくださいね。may naman des. 電話してた？109度78。はい。今、痛みとかもないです？ちょこっとあるですね。ちょこっと。ちょこっとだけ？ちょこっとだけ、まあ当たると、なんか固まってるって感じ。まあでも、そんなに。我慢できないほどではない。そうですね。はい。手術終わった後、麻酔が冷めると、ちょっと痛みが出てきちゃうかもしれないんで、一応点滴とか、手術から出てくる時にも痛み止め打って出てくるんで、またその痛み止めが切れたりすると痛み出てきたら言ってもらったら、また痛み止め使うんで、お願いします。ありがとうございます。じゃあお願いします。日本長いんですか？まあ今のところ結婚してから17年かな。17年ぐらいいると喋れるようになります？どうですかね。喋れます。そうですか。ありがとうございます。でもね、そんなにうまくないですよ。もっともっとわかんない人ももっとうまいんですよね。フィリピンだったらあれですか、英語結構皆さん喋られますもんね、向こうの方。まあタガル語と英語普通で使ってるんですからね。ねえ、日本語とまたね、全然違いますもんね。そうですね、難しいですね。私たちが英語難しいって思うのと一緒ですよね。そうですか。でもやっぱ仕事だからね、覚えるしかないこともありますよね。腹くくって。仕方ないみたいな感じ。かっこいい。そしたら、もうちょっとしたら点滴しにまた伺いますので、ご用がなければお部屋でお待ちください。わかりました。ありがとうございます。靴下はお昼前ぐらいに履きましょうかね。そうですね。お願いします。お願いします。大丈夫ですかね、あとは。大丈夫です。はい、じゃあまた来ますね。お願いします。今日、大西が担当します。大西さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。一応今のところ1時に手術室の方行きますんで。わかりました。お願いします。Yan, nababait ng mga nurse dito. Palagi sila pabalik-balik dito. Pero ngayon, nag-jubing natin yung mga doctor. Usually, pag umaga dito, palitan sila doctor, nurse. Nagpapakilala, in-introduce nila yung sarili nila. So, meron akong ilang doctors ba? Meron akong 3 to 4 doctors. Ayan. Dextrose na daw ako. Yun. 10 case yung dextrose. Ayan. So, mabait. Ang babatat ang papo pa ng doctor ko. Ayan. Yan eh. But anyway, so, muna tayo. Tatrabaho muna ako ng konti. So, babay muna. So, kapag meron pa akong time, and bago ko lumabas. And kung ano, yung magiging resulta ng aking insurance na sinasabi ko sa inyo kanina yung kampo, babalitaan ko kayo. At just, to give you yung what's this, yung confirmation o yung assurance na talaga siyang is nagagamit, babalitaan ko din kayo. Kasi may mga hotel din na pwedeng hindi cover nung sa plan mo. So titingnan natin kung ano yung sa akin at dun sa kampo na yon.
Okay? So, wala naman akong kinuha pinaka-special. Normal lang. Kaya lang, yung plan na napipili ko lang kasi yun. Yung kasama din yung kapag namatay ka, kasama mo everything. Okay? Yung coffee party mo kasama doon. Tapos yung pag na-new in ka or na-confirm ka kasama doon. So, yung mga ganong hokan lang. Yung mga kinuha ko doon. But anyways, dyan sakit. Ang sakit. Hello. Ayan, naka-dextrose na ako. And, wait lang. Punta ka lang din sa harapan ng may camera. May papasundo na lang kita. Okay lang? So, anong susundo sa'yo naka-orange na jacket? Papasundo kita. Gumin nyo. Okay, thank you. Bye-bye. Nakatali na rin yung hair ko. I'm sorry. Naka-dextrose na ako. Naka-dextrose na. Nasa 30 minutes din hinanap yung ugat ko. Ever since, mahirap talagang hanapin ang ugat ko, no, para sa dextrose. So, normal sa akin yung halos awayin ko yung nurse. Dahil wala kasing ugat, hindi nakalabas yung mga ugat ko, napakanipis. And ngayon, sa awa ng Diyos, kahit 30 minutes, isang beses lang, hindi inulit-ulit. Kasi usually, dahil nga, nahirapan sila palagi noon pa. So, minsan 3 times, 4 times, no? Tusok ng tusok. Pero, today, lucky. Pero mahirap pa rin talaga. At tsaga lang. Okay, so, ayan. Ang sakit. Shit. But, okay, so, dito muna ako. Magre-relax lang ako ng konti kasi susunduin ako mamaya. And I think bababa ako mag-isa. I don't know. Kasi sa 4th floor ang aking operation. So, nakapaglakarin nila ako. Pero okay lang naman sa akin. Ayan, mababait naman. Ayan, magtatrabaho muna ako. Okay. Tikuro magpapa-opera muna ako. So, titikimas. Hindi ko alam sasabihin ko. Magtatrabaho muna ako. Bye-bye! Ayan, ready na ako. In 2 minutes, lalabas na kami. Nantay ko lang yung doctor ko. And, ayan, ready na akong pumasok sa operating room. Ikimasu! Teachers ng Atuan Gambateyo. Miyuki, thank you. Joy, Jam, and Nani, thank you. Honey, si Honey ang first na nagpakita sa akin dito. But anyway, no worries about me. Ulit-ulitin ko. Siguro Bye! Ate Dene. See you later. Bye-bye. I'm back. Tapos na po yung operation ko and okay naman. Isang gabi nasa kabilang room ako, malapit sa mga nurse station. But ito na yung room ko. Iiwan ko na siya. I'm ready to go home and ayan, asawa na rin masta sa niyong ko and dahil holiday ngayon, hindi ko maipapasa yung sinabi ko nga sa campus sa Hokkien and dadalhin ko siya pagbalik ko rito sa 29 and pati yung mga bills. Ganyan dito sa Japan, pag holiday dito, papabayaan ka nila or i-let go ka nilang umuwi. Hindi ka nila sisingilin, no? So, kahit wala, dahil holiday, walang pasok, red calendar, so, pauwiin ka nila. So, babalik ka na lang para sa bills mo. So, ganun dito sa Japan. Okay? Sa Pilipinas, hindi ko alam, pero sa Pilipinas yata, pag hindi ka nakabayad, parang narinig ko lang, hindi ako sure. No? But here, ayan, sinabi na sa akin na pwede na akong umuwi. Tapos tinanong ko yung bills dahil na red calendar, balikan ko na lang daw. Ayun, tamang-tama may follow-up check-up ako sa 29 and that's 1 week pa, no? So, okay lang sa kanila yun. Then, ganun dito. So, ayan, kung malaki bills mo, mapaghahandaan mo pa. At nag-allow din sila na bayaran ko ng dahan-dahan kung just in case medyo dipit tayo sa financially, ganun. Okay? So, ito na. Lalabas na ako. I'm going home. And malapit lang naman dito yung house ko. So, I prefer to get
taxi. Hindi ko dinala yung sasakyan ko. Okay. Bye. Bye. Dito ako ngayon sa hospital ni November 29. This is my follow-up check-up, and katulad na sinabi ko sa inyo, because sa holiday nung last week of November 23, kaya hindi nila ako pinagbayad, and ngayon titingnan natin. Ngayon tayo magbabayad, at syempre after ito lang follow-up check-up ko. Thank you, Mickey. Mickey. Hi, just say hi. Thank you. I just my daughter. Okay, dito ako ngayon. Bye-bye. Ayan, tapos na kami magbayad. Naibigay ko na rin yung para dun sa kampo. Antay na rin natin ng resulta. And babalikan ko yun after a week. Since meron akong follow-up at check-up again. After a week, starting today. And, ayan. Tingnan natin. Tapos na rin ako magbayad. And, ayan. Napakabait ng doctor dito. 10 lapad mahigat. Ayan, tumang mahigat kumagat or because of nag-grant nila yung doon sa aking hotel. So, antay ko na lang doon sa kampo ko. And, ayan, thank you din sa mga doctor dito at napakabait nila. Can you imagine, nagtanong pa sa akin kanina kung okay lang bang isama nila yung bill nung na-confine ako dito at saka yung today. Sabi ko, yes. Bigyan kabait ang mga isapan. Okay? So, antayin natin yung resulta ng kampo ko. Bye. Ingat po kayo. Bye.